Paano kung AI-powered robots na ang gumagawa ng lahat ng trabaho? Isipin mo, pumasok ka sa isang restaurant, robot ang sumalubong sa iyo. At pagtingin mo sa counter, robot ang nag-aasikaso ng mga bayad. Hanggang sa kusina, robot din ang mga nagluluto. Naupo ka na para hintayin ang order mo. Hanggang sa nakita mo ang paparating na robot, marami itong mga kamay na nagsiserve sa mga in-order mong pagkain. Ang bilis! Pero nasaan na ang mga tao? Tinawag mo ang manager para magtanong tungkol sa masamang lasa ng sabaw. Pero ang dumating na manager, isang robot. Ano nga ba ang mangyayari kung robot na ang gumagawa ng lahat ng trabaho? Convenient nga ba ito? O isang ideya na dapat nating mapigilan? Tara, pag-usapan natin yan. Sa ngayon, marami nang nagagawa ang AI tulad ng paggawa ng impormasyon, dokumento, pictures at video. Ginagamit na rin ito sa mga automated services gaya ng chatbots para sa customer service, voice assistants sa mga smartphone at mga recommendation system sa online shopping at streaming platforms. Kapag may mga AI-powered robot na kaya nang gumawa ng mga pisikal na trabaho, magiging mas madali ang buhay para sa maraming tao. Isipin mo, ang mga mapanganib na trabaho ay magagawa na ng mga robot. Halimbawa, ang pangarap na tulay sa pagitan ng Africa at Europe ay napakadelikadong gawin. Pero kung may mga robot na makakatulong dito, mas magiging posible ito. Iba pang halimbawa ay ang paggawa ng mga robot sa mga mapanganib na lugar gaya ng mga minahan, nuclear power plants at malalim na karagatan. Isipin mo na lang kung ano-ano pa ang madidiskubre natin sa kailaliman ng dagat na hindi pa natin napupuntahan. Maaaring mga robot na ang makatuklas sa mga bagay na matagal nang sinisekreto ng mundo. Gamit ang mga advanced na sensor at AI-powered robots, maaari tayong makatuklas ng mga bagong species na marine life, underwater geological formations at maging mga luma o nakatagong artifacts sa kailaliman ng dagat. May mga robot din ang pwedeng mag-travel papunta sa ibang planeta. Nagagawa na ito ng mga rover at spacecraft na walang tao. Pero kung may AI-powered robot na may katawan ng tao na magsisilbing astronaut, maaaring mas marami pa silang magawa. Ang NASA ay nagde-develop ng mga humanoid robot tulad ng Valkyrie at Robonaut. Ang mga robot na ito ay maaaring gumawa ng mga mapanganib o mga repetitive tasks tulad ng paglilinis ng solar panels o pag-inspect ng mga equipment sa labas ng spacecraft. Ang mga humanoid robot ay may potensyal na maging mas effective kaysa sa mga tao sa space exploration. Halimbawa, hindi sila nangangailangan ng pagkain, tubig o oxygen at maaari silang magtrabaho ng mas matagal at sa mas mapanganib na environment. Maaari rin silang gamitin bilang avatar na kontrolado ng mga tao mula sa Earth na nagbibigay daan sa mga scientist na mag-explore ng ibang planeta nang hindi kailangang pumunta mismo doon. Maganda tong isipin dahil ang mga dating pangarap lang ay makikita na mismo ng dalawang mga mata mo na nagkakatotoo. Kung nagagamit ang mga robot sa mga delikadong trabaho, mas magagamit din ito sa mga simpleng gawain. Posibleng mas maraming robot na ang gumawa ng pangunahing trabaho, mula sa paglilinis ng bahay, paghahanda ng pagkain, hanggang sa pag-aalaga ng mga bata at matatanda. Pwede na rin silang maging farmer, fisherman, o kaya naman construction worker. Ang robot ay magiging karaniwang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Pero dito na magsisimula ang matinding conflict para sa mga tao. Isipin mo na lang, robot na ang ginagamit ng maraming negosyo. Sa mga pabrika, opisina, agrikultura, maging sa ospital. Kaya ngayon, dumarami ang mga taong walang trabaho, walang kikitain na pambili ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang mga pamilya ay nahihirapang magbayad ng kanilang mga gastusin, habang ang mga tindahan at negosyo ay unti-unting nagsasara dahil sa pagbaba ng demand. Nawawala na ang mga oportunidad kahit saan. Ang ekonomiya ay unti-unting lulubog. Ang patuloy lang na yumayaman ay ang mga industriya na nakikinabang sa mga robot, lalo na ang mismong nagmamanufacture ng mga robots. Habang ang karamihan ng mga tao ay nahihirapan, ang mga kumpanyang gumagamit ng automation ay patuloy na lumalago, gumagawa ng isang malaking agwat sa pagitan ng mayayaman at mahihirap. Kung ganito ang sitwasyon, may matatakbuhan pa ba ang mga tao o tuluyan na silang kakalimutan? Siyempre, hindi pwedeng mawala ang gobyerno sa eksena. Sila ang dapat manguna sa pagsasaayos ng lahat. Isa sa mga pwedeng gawin ng gobyerno ay ang pagbibigay ng mga bagong kasanayan sa mga tao. Maaari silang turuan ng mga trabahong kailangan pa rin o hindi madaling palitan ng mga robots, lalo na ang mga nangangailangan ng creativity, critical thinking at human interaction. Bagamat kayang lumikha ng AI ng musika at sining, ang tunay na artistic expression, emotion at originality ay nagmumula pa rin sa tao. Ganon din sa therapy at counseling.
kung saan ang empathy at malalim na pag-unawa ay hindi kayang gayahin ng lubusan ng isang artificial intelligence system. Bagamat may AI-driven diagnostics at robotic assistance sa medical field, hindi pa rin kayang tapatan ng malasakit, moral support at ethical decision-making ng mga doktor, nurse at therapist. Lalo na sa mga sitwasyong kailangan ng mabilis at tamang desisyon. Pwede ring hikayatin ng gobyerno ang mga kumpanya na lumikha ng mga trabahong pinagsasama ang kakayahan ng tao at AI. Halimbawa, sa manufacturing, ang tao ang magdidisenyo at magmomonitor habang ang mga robot ang gumagawa ng mabibigat at paulit-ulit na tasks. Ganito rin sa AI ethics, maintenance at human-robot interaction, kung saan mahalaga ang presensya ng tao upang gabayan ang teknolohiya. Maaaring ipataw ng gobyerno ang buwis sa paggamit ng AI-powered robots upang mapunan ang nawalang revenue mula sa income tax ng mga dating manggagawa. Ang pondong ito ay maaaring gamitin sa training programs at iba pang suporta sa mga apektadong mamamayan. Maaari ring magbigay ng tulong pinansyal sa mga nawalan ng trabaho upang masigurong may pangangailangan sila habang naghahanap ng bagong trabaho o nag-aaral ng bagong kasanayan. Pero hindi lang kakulangang pinansyal ang magiging epekto nito para sa mga tao. Kung AI-powered robots na ang gagawa ng lahat, magsisimula ng magtanong ang mga tao, ano pa ba ang purpose ko? Ang pag-aaral sa Germany ay nagpakita na ang pagtaas ng paggamit ng mga industrial robot ay may kaugnayan sa pagbaba ng mental well-being ng mga manggagawa. Ang mga pangunahing dahilan nito ay ang pag-aalala tungkol sa job security at ang pakiramdam na baka sila ay wala nang saysay sa trabaho. Kaya ang mga empleyadong nakakaranas ng job displacement dahil sa automation ay karaniwang nagkakaroon ng anxiety at depression. Marami ang nakakaranas ng uncertainty, feelings of betrayal at identity crisis. Sa United States naman, ang mga manggagawang mas exposed sa robotization ay nakakaranas ng 10% na mas mataas na rate ng drug o alcohol-related deaths at 15% na mas maraming araw na hindi maganda ang mental health. Ang lipunan ay maaaring maghanap ng bagong kahulugan para sa trabaho at life goals. Maaaring ibaling ng mga tao ang kanilang interes sa arts, philosophy at paggawa ng mga bagong ideya. Kung hindi nila magagawa ito, posibleng mawalan sila ng direksyon sa buhay at hindi na umunlad. Isipin mo, bumaliktad na ang lahat. Tao na ang stagnant at tumastang robot na walang pakiramdam at walang pagpapahalaga sa buhay. Samantala, may mga tao rin ang pipiliing manirahan sa probinsya, magtanim at mangingisda para sa sariling pagkain. Mas magiging simple ang kanilang pamumuhay, malayo sa komplikasyon at stress ng mabilis na nagbabagong mundo. Pero paniguradong hindi papayag ang mga tao na mangyari ito. Hindi pwedeng patuloy silang naghihirap sa mundong halos pagharian ng mga robot. May mga magkikilos protesta, may mga mamumuhi sa mga robot, at may mga taong pwedeng magsagawa ng bayolenteng pag-terminate sa mga robot. Pero ipagpalagay na lang natin na ang manufacture ng mga robot na ito ay parang kontrabida sa isang sci-fi film. Paano kung i-program niya ang mga robot para maging bayolente sa mga tao? Malaking gulo ang mangyayari. Sisiklab ang gera. Maraming masasaktan at mawawasak ang mga syudad. Ang mga robot ay may advantage sa lakas at bilis. Pero ang mga tao naman ay may kakayahang mag-isip ng mabilis at mag-adapt sa iba't ibang sitwasyon. Kaya sa labanang ito, sino kaya ang mananalo? Ang robot o ang tao? Sa ganitong sitwasyon, mahirap sabihin kung sino ang mananalo. Ang labanan ay magiging mahaba at mahirap. Ang mga tao ay maaaring gumamit ng mga paraan para sirain ang mga robot, tulad ng electromagnetic pulse o EMP at hacking. Ang mga robot naman ay maaaring magkaroon ng mga advanced na armas at kakayahang mag-repair ng sarili. Kaya ang resulta ay depende kung gaano karaming tao ang makakaligtas at kung paano nila gagamitin ang kanilang talino para labanan ng mga super advanced robot. Pero hindi naman hahantong ang lahat dito kung hindi malakontrabida sa pelikula ang manufacturer ng robot na ito. Agad na masusolusyonan ng problema kung ang mga manufacturer ng robot at mga industriya ay makikipagtulungan sa gobyerno upang i-regulate ang paglabas ng mga robot units at balansehin ang trabaho ng mga tao at robot. Halimbawa, maaari nilang ilimit ang dami ng robots na papalit sa mga tao sa ilang industriya habang hinihikayat ang mga kumpanya na gumawa ng mga bagong trabaho na nangangailangan ng human skills. Pinapakita kung paano maaaring mag-coexist ang tao at robot sa pamamagitan ng pagsunod sa 3 laws of robotics, na dapat ang mga robot ay hindi mananakit ng tao, kailangang sumunod sa utos ng tao maliban kung lalabag ito sa safety, at dapat protektahan ang sarili hanggat hindi nito nilalabag ang mga naunang mga batas.
Kaya mahalaga ang pagbalanse sa pagitan ng technological advancement at pagpapanatili ng mga tao bilang sentro ng lahat. Ipinapakita nito na ang tunay na challenge ay hindi ang pagkakaroon ng mga AI-powered robots, kundi ang pagsiguro na ang kanilang paggamit ay naaayon sa kapakanan ng sangkatauhan. Ikaw, anong masasabi mo kung robot na ang gumagawa ng trabaho mo? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Boobly YouTube channel at pindutin ang notification bell.